Good morning po sa ating lahat. Morning. Ayan, good morning po at magandang araw din po sa mga kasama natin via live streaming. Pwede po bang kumustahin po natin yung mga katabi natin? Ayan. Tanong po natin kung ano po yung 3 bagay na ipinagpapasalamat po nila sa Lord this week. Ayan, amen. Again, marami pa po tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos bukod dun sa 3 bagay na binanggit natin. May iba po na nag-share sa inyo na may sineselebrate this week at pinagpapasalamat sa Diyos. Meron man naman pong mga nag-share na may sinusubok po sila this week. Pero, church, today we are reminded po na following Jesus, hindi po ibig sabihin noon na ang buhay po natin ay punong-puno ng pagsubok. But it is promises victory through faith. Amen? Tayo po ay victorious na. Amen po ba? Sabihin po natin sa ating katabi, victorious na tayo. Ayan, sabihin po natin sa ating sarili, victorious na ako. Amen! Kaya yan po ang i-declare natin this morning, church. Kaya tayo po tayong lahat at sama-sama po nating purihin ang ating Diyos. Hallelujah! Joy of the Lord.
worship to our God. Hallelujah! Your light broke through my life, restored exceeding joy. Your grace fell like the rain and made this desolate. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Your light. Your light broke through my life, restored exceeding joy. Amen. Thank you, Lord. Your grace fell like the rain and made this desolate. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Church, let's sing. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Thank you, Lord. Hallelujah. Your hand lifted me up, I stand on higher ground. Your praise rose in my heart and made this battle sing. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Woo! This is how we overcome. Sing it, church. This is how we overcome. Amen. Lahat po ng kalalakihan, sing. This is how we overcome. Amen. Yes, Lord. This is how we overcome. Lahat po ng kababaihan, declare this. This is how we overcome. Yes, Lord. Amen. This is how we overcome. Lahat po ng anak ng Diyos, let's sing. This is how we overcome. 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 My mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrow into joy. Amen. Yes, Lord. Thank you for Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Church, pwede po ba nating pasalamatan ang ating Panginoon? Jesus, for the joy. Church, Thank you, Lord. thank Him. Thank Him. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your joy. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God, for your grace. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Thank you for your goodness, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How preciously that grace appeared the hour I first believed. The Lord has promised good to me. Amen. Thank you, Lord. His word I won't secure. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, God. He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been dead 10,000 years, bright shining as the sun, we've known less space to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound Amen. that saved a wretch like me. Hallelujah. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Thank you, Jesus, for your grace. You were always fighting for us, heaven's angels all around. My delight is finding knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence, fear is Aside, for you wear the victor's hallelujah, amen. Let your glory fill the sand. Let your power overflow. By your grace I live
You are ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus, you have overcome the world. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. Amen. Kalalakihan, sing. must come down. All the men of Christ, sing. Amen. Yes, Lord. Lahat mo ng kababaihan, sing. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. Lahat mo ng anak ng Diyos, sing. Must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Amen. Hallelujah. At the cross the work was finished. You were buried in hell ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. Amen. Woo! You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Hallelujah. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah.
Praise God. Amen. Meron lang po akong isang tanong. Sino po dito yung meron pong challenges po ngayong araw? Sige po, taas na po ng kamay. Meron po kayong pinagdadaanan ngayong araw. Meron po kayong sakit, meron kayong pinapanalangin sa Panginoon, meron pong provisions kayong kailangan. Sige po, sino pong may pangangailangan ngayong araw? Praise God. Praise Lord. Sige po, baba na po. Alam niyo po, napakaganda po nitong kinanta po natin because ang sabi po, it is finished. Amen? At ang sabi po, we are more than conquerors. Amen? Because He loved us. And parang pag-iisipin po natin yung mga pinagdadaanan po natin ngayong araw. Meron po tayong challenges ngayon. Pero sabi po, Jesus wears the victor's crown. Tayo po, we are walking by faith. Hindi po to have victory. We are walking from victory. Amen po ba? Kaya po, for example po, kung kayo po ay meron po kayong sakit ngayong araw, tandaan niyo po, you are not trying to get a healing from the Lord. Si Jesus po, tapos na. Pinagbayaran niya na po yung kagalingan para sa sakit ninyo. We just need to believe and believe and believe that by His grace, we can receive that healing. Maging po doon sa pangangailangan nyo po sa financial, sa wisdom. Jesus became our wisdom. It is done. Sa mga financial needs nyo po, sabi po, if we have Jesus Christ, how much more will He not also give to us everything dito po sa mundo? Sabi po sa Romans chapter 8, verse 32. And today po, we will pray right now because it is finished. Amen po ba? Lord, maraming salamat po for this day. Maraming salamat, Lord, dahil alam po namin, meron pong mga pinagdaraanan, meron pong mga challenges, but Lord, maraming salamat because we are more than conquerors. Maraming salamat po, Panginoon, dahil Ikaw po ang nagbigay po sa amin ng victory. And Lord, we pray and we believe that we are fighting from victory po, Panginoon. And we pray right now in the mighty name of our Lord Jesus Christ for those na meron pong mga sakit, kanilang relatives, kanila pong mga anak, kanilang mga pinagpipray na kaibigan. Lord, right now, hipuin mo po ang kanilang katawan in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And we pray po, Panginoon, that by your stripes, we are healed in Jesus' name. And Lord, maraming salamat po because you said, Lord God, hindi po kami magkukulang. And Lord, you have been very good to us po, Panginoon. And we believe na kung kayo po ay nag-provide before, Lord, for sure you will provide today in Jesus' name. And Lord, maraming salamat po. We pray na for those na meron pong challenges, Lord God, sa emotional part po nila, we pray po, Panginoon, for the peace that surpasses all understanding. Kung meron po, Lord, na nakaka-experience ng depression, ng stress, ng anxiety, Lord, thank you dahil pwede po kaming lumapit sa inyong trono ng biyaya anytime, anywhere. And Lord, today we also speak peace in Jesus' name. And Lord, maraming salamat po for this opportunity dahil alam po namin na kayo ang nagdala po sa amin today. We pray that you will anoint and bless our speaker today. We pray as well po, Panginoon, that you will anoint each and every part na mga tatayo po dito at part po ng program po namin. And Lord, we just pray that we may see Jesus today. Open our hearts po, Panginoon. Let us hear from you. Nanawa, O Lord God, patuloy po namin makita at baguhin kami ng inyong salita. Maraming salamat po. This is our prayer. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Pakisabi naman po sa inyong katabi, isang napakagandang umaga sa iyo, kapatid. Hanap po kayo ng tatlo.
Para po sa mga bagong dating po natin, pwede po kayong pumunta dito sa may bandang harap. Marami pa po na available seats. Ayan. Praise God. Good morning, J. Clam. Sino pong nakatulog kagabi ng maaga? Ayan, praise the Lord. Pwede po bang pinakamalakas na palakpak para po sa ating Panginoon? Praise the Lord. Welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church, and we are the church that follows Christ and make followers of Christ. And today po, we would like to grab this opportunity to welcome. Meron po ba tayong first-timers dito ngayong araw? Dito po sa right side ko, meron po ba tayong first-timers? Sa gitna, first-timers. Sa left side, first-timers. Ayan. Pakisabi naman po sa inyong katabi. Pakicheck po, mukha po bang original? Okay? Ayan. So again po, sa lahat po ng ating mga nanonood sa ating live stream, kung ito po ay first time po ninyo na makasama po namin, pakitype po dyan, I am new here. And also po sa lahat po ng ating regular attendees, pakitype po dyan yung pangalan ninyo at yung pangalan po ng kasama po ninyo. So today po, sino po may dalang cellphone? Wala nang dalang cellphone. Yung iba, naka-silent na. So, ayan po. Para po doon sa iba na hindi pa po naka-silent mode, we would like to request po kung po pwede pakiput into silent mode ang inyong mga cellphones. At kung kayo po ay merong emergency, pwede po kayong lumabas saglit para po i-take po inyong mga emergencies. And also, dahil meron pa po mga paparating, we would like to request po if there are mga bags po sa inyong mga upuan, pwede po pakibaba po muna. Praise the Lord. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Yes. Praise the Lord. Sino po ang excited makapakinig ng salita ng Lord? Yes. Ayan. Sino po ang ready na merong gustong mabaon pag-uwi? Sumigaw ng Amen. Amen. Ayan. Praise the Lord po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise. Okay. Good morning po sa ating lahat. It's the third Sunday for the month of December. At praise the Lord as we remember this month. Sa ating pong topic sa pagpapatuloy po ng ating series for this month at sa ating pong theme for the year na Shalom Journey with God. Patuloy po tayo mag-aaral patungkol po dun sa sinasabi po natin na crown Him with many crowns. Okay. Praise the Lord for this crown. Last Sunday, pinag-usapan po natin yung the crown of righteousness. Okay. The crown of righteousness. Today, we will again deal with the crown. Na pag-aalam po natin, it talks about the crown of glory. Okay. As we crown Him with many crowns, ngayon po ay pag-usapan po natin yung the crown of glory. Okay. The title is, the crown of glory po ang ating pag-usapan ngayon. After ng the crown of righteousness. And our text this morning ay makita po natin in 1 Peter chapter 5, verse 4. 1 Peter chapter 5, verse 4. Okay. Alongside with that, babasahin po natin yung chapter 5, verses 1 to 4 ng 1 Peter chapter 5. If you have your Bibles with you, kindly open it o pwede po natin sundan yung makita po natin sa screen. Okay. Tayo pong lahat ay, can we all
please stand up as we read the Word of God. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 1 Peter chapter 5 verses 1 to 4 in NIV version. To the elders among you, I appeal as fellow elder and a witness of Christ's sufferings, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. May the Lord add blessing upon the reading of His word this morning. Pwede na po tayong umupo. Okay. We have there, sa second side, incorruptible crown. Today we shall be talking about the crown of glory. I think the crown of glory is also an incorruptible crown. Tama po? Yung verse po natin, the key verse po natin is only in 1 Peter chapter 5 verse 4. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Ito po yung sinasabi ng klase ng crown na hindi po siya, ano yung fade sa Tagalog? Hindi po siya kumukupas. Hindi po siya kumukupas. Ang sinasabi po dun sa characteristic ng crown of glory, it will never fade. Ito po yung nasa verse 4 at dito po sa 1 Peter chapter 5. Yung verse chapter 5 po, ito na yung bumubuo ng concluding part ng 1 Peter. At ang 1 Peter po as a background, ito po ay sinulat ni Peter, kung saan the part of this epistle ay sinulat niya para sa mga early Christians, na kung saan sila po ay nagkalat doon sa Asia Minor. During that time, sulat niya ito. Ito po yung tinatawag ngayon na modern Turkey. Na po. At ang mga believers during that time, sila pa yung maharap sa matinding persecution. May mga pagsubok silang pinagdadaanan. Merong suffering na pinagdadaanan. At meron po mga false accusations na binibigay sa mga Christians during that time when Peter wrote this epistle. Kaya ang purpose po ni Peter sa pagkasulat po niya nito is to encourage. No po? Kanya po mabigyan ng encouragement, mapalakas yung mga Christian during that time para they will continue to stand in their faith, firm sa kanilang pananampalataya. They will be able to endure yung suffering na kanila pong pinagdadaanan during that time. And habang sila po ay dumadaan doon sa suffering, they will still to continue to live godly lives. Yun po yung pinaka-gist, bakit po sinulat po ni Peter etong part na ito doon sa kabuuan ng 1 Peter. At binanggit po dito yung pagkakaroon ng crown of glory, na kung saan after all those suffering na pagdadaan nila, merong matatanggap na crown of glory. What is crown of glory? Ano po ba ibig sabihin nito? Aside, sabi ko kay Pastora, kay crown of glory, kasi siguro ang pangalan ko ay Gloria. Ano po? Sa English ay glory. But beyond that po, pag sinabi natin crown of glory, this crown is given to faithful shepherds. Okay? Take note of the word, faithful shepherds. Or, sa kapanon po natin, we are under shepherds of God's people. Katulad po ng mga pastors, ng mga elders ng church, ng mga deacons, ng Sunday school teachers na meron tayo, ng ministry leaders at iba't ibang bahagi pa. Kung saan sila po ay shepherding ng group of people. Ito po ay binibigay, the crown of glory,
ay binibigay sa lahat ng tumutugon doon po sa call of leadership. Tinawag ka ng Panginoon for this particular ministry and you answer sa Lord, then the crown of glory awaits for you during that time. Sinabi nga po nung last week na yung crown of righteousness ay ibibigay during that judgment seat of Christ. Ganun din po, yung crown of glory, ito po ay sa hinaharap in the future. Ito po yung matatanggap ng lahat na mga naglingkod sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, at naging tapat sa Kanya pong ginagawa, sa Kanya pong paglingkod sa Panginoon. Na sinabi po ni Peter in these verses, na kung saan ang mga leaders ng church ay dapat maging shepherds. Pag sinabi po natin shepherds, sabi ko na it does not mean only the pastors. It could be, sabi nga, the leaders na bumubuo kahit sa maliit na grupo. Kapag ikaw ay CC leader, you are a shepherd in that flock. Kapag ikaw po ay guro ng children church, anumang level yan, you are a shepherd of the children. Kung ikaw po ay nagtuturo during our tea time, our kapihan, you are the shepherd in that particular time. Ibig po sabihin, ito po ay ibibigay. Ito po yung reward na matatanggap ng lahat ng shepherds no kung saan ay gumaganap ng kanilang tungkulin sa panahon ngayon ng buong katapatan sa Panginoon. Nung sinabi po ito ni Pedro during that time, na nagpapatungkol sa mga Christian during that time, kinakailangan nilang maging shepherd. Sabi po dito, hinihiling ni Pedro na sila ay maging patunay na magiging shepherd. At dito po ay naalala ni Pedro kung paano siya ay naging hiningan, kung saan Jesus asked him many years ago na siya ay maging shepherd din. Remember si Peter po yung nag-deny kay Jesus, right? Ilang beses niya dineny si Jesus? 3 times. At si Peter during the time ay nag-grieve po kanyang spirit sapagkat during that time na sa John chapter 21 verses 15 to 17, eto naman yung pagkakataon. During their breakfast or when they had finished breakfast, ang sabi po ng John 21, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Ang sagot ni Peter, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, sabi ni Jesus, feed my lambs. Pakainin mo ang aking mga tupa. He said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, sabi ni Jesus kay Peter, tend my sheep. Una, feed my sheep, tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? Pagtanong sa kanya Jesus ng pangatlong beses, mahal mo ba ako? Ang sabi ni Pedro, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Yun ang encounter ni Peter sa Panginoon. And during that time, na is giving encouragement to the people, nagkalat ng Christian noon, na nagdadaan ng suffering, ng persecution and everything, binibigyan ng encouragement na dapat yung mga elders bilang fellow elder ay nagbibigay po siya ng encouragement dun sa mga ay Christian during that time na dumadaan ng persecution. Ang ibig sabihin po ni Peter kung papaano yung shepherding ay dapat na binigay sa kanya po the same shepherding na ibibigay po pagdating po dun sa mga Christian sa 1 Peter ay gagawin po. And also the same na binibigay po sa atin sa panahon po natin ngayon. The kind of shepherding that Jesus is looking for each one of us. Okay. Pero yung notion po ng shepherding na yon sa panahon ni Pedro, sa kanya pong paningin ay parang mahirap sapagkat siya po ay fisherman. Po, malayo dun sa kanyang work.
yung pag-shepherd. Hindi niya maranasan yung mag-alaga ng tupa. But, siya ay isang mangisda. Maraming sa pagkakataon ngayon, ganun din po ang maaaring naramdaman ng iba sa atin. Maaring you are reluctant to be a CC leader, you are reluctant somehow doon sa magturo sa iba't ibang departamento na meron tayo because probably hindi mo pa naranasan. O probably inisip mo nakapos ka sa kakayanan. Yung po maaaring nararamdaman. Sapagkat yung pagtuturo ay maaaring bago. Kagabi po I was so impressed when Shilin was here. No po, sa ating first night ng sambang gabi. Sanay na sanay, no po, ang pakinggan ko is like I'm listening to a word of God from a pastora. Okay. The way she delivers the word of God kagabi po. Mean to say, may mga pinagdaanan kaya nakakapag-deliver ng ganon. Malayo minsan sa personality natin na ikaw ay makipag-usap sa iba. Tama po ba? Malayo sa personality mo na ikaw ay magturo sa mga bata. But I'm so grateful dun sa challenge na binigay kay Ate Au. Kahit siya ay 50s, but she accepted the challenge na magturo sa mga bata. Okay. And she was able to connect sa children. Ilang buwan na siya nagtuturo sa Children's Department. More than a year na, Ate Au? Okay, 1 year. Ayan. Sa simpleng kapag ikaw ay simpleng may bahay, minsan natatakot ka na ikaw ang mag-lead ng care circle. Tama po ba? Yung simpleng may bahay ka lang. Iisipin mo na kulang ka sa akalaman, kaya ikaw ay natatakot na ikaw yung CC leader. Would you agree with that? Si Ate Josie, CC leader yan, pero yun ay punong-puno na experience ng pagtuturo. Pagtuturo sa children, pagtuturo sa youth, matagal na naging panahon sa children church, sa Sunday school, sa PH208. Tumanggap na rin siya ng award for being part ng longest na nagtuturo. Pero sa simpleng may bahay, na wala pong experience sa pagtuturo, maaaring naramdaman mo yung takot. Tama po ba? Na ikaw ang mag-lead ng CC sa isang grupo na ibibigay sa'yo kasi kulang ka sa kaalaman. You may think that you are incapable in doing so. Maraming dahilan kaya hindi tinatanggap sapagkat yung binigay po yung kay Pedro, andun din yung kanyang pag-aalinlangan. But sabi niya, Lord, you know everything. You know that I love you. Kaya susundin niya yung binigay sa kanya ng Panginoon. And that is the same na paalala niya doon sa mga Christians during the time sinunod niya 1 Peter. Shepherding is the way kung saan nais ng Panginoon na makita na ang lahat na sumusunod sa Kanya ay being shepherded by each one. Ito po yung panahon na kung saan na dapat inside our church, meron somebody who is caring for anybody, for somebody. Okay. Kaya ito po yung task natin na nawa lahat ng member ng JCLAM, not only the member but the attendees, somehow ay maipasok doon sa isang maliit na grupo sa care circle para po sila ay mag-grow. Because that is the heart of Jesus, shepherding. Po. Yun ang nais ng Panginoon. Subalit, tingnan po natin anong klase po yung shepherding na nais ng Panginoon na makita sa bawat isa sa atin. At sa binasa po natin na 1 Peter chapter 5, nagbigay po dito ng instruction si Peter kung paano po tayo dapat na maging shepherd. Ang sabi po dito, sa una po na binasa po natin, sa verse 2, but be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them not because you must, but because you are willing. Tayo po ay dapat na maging shepherd, hindi dahil kinakailangan, but because you are willing, nais mo, gusto mo. Tama po ba?
magiging shepherds ka, hindi dahil ikaw ay pinilit, but because in your heart, you want to serve the Lord through shepherding a flock. Even in a small group, a shepherd, a leader in the church doesn't see loving and serving other people as an obligation. Hindi po dapat tayo naoobliga na kailangan alagaan ko to. That is not an obligation, but it always be an expression ng pagmamahal sa Panginoon. Kaya po natin aalagaan, kaya po natin isi-shepherd yung mga ipinagkakalob sa atin na dapat po nating alagaan. If you have in your care circle number of 5 people, 7 people, 10 people, then hindi mo yan dapat na maging obligasyon. Sapagkat pag obligasyon, mabigat ang dating. But it should be an expression ng iyong pagmamahal. Kaya nais mong paglingkuran yung mga tao na ipinagkalusin ng Panginoon. Amen po ba? Dapat po maging desire ng puso natin. Tayo ay maging willing na magpagamit sa Panginoon sa pag-aalaga ng flock na ibigay ng Lord sa atin. Minsan nga, di ba, kahit one-on-one na care circle, dapat ibigay po natin yung narapat na pag-care po that person. Sapagkat ang tunay po, naniniwala po ako na ang tao, tayo po, when we come to know the Lord Jesus, no, naligtas po tayo, naranasan po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Yung genuine na pag-ibig ng Panginoon, it will flow from us naturally na ibalik sa iba yung pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoon. Kung paano tayo inaalagaan ng Lord, kung paano tayo binibigyan ng Panginoon ng lahat ng pangailangan natin, the same that we are able to express it to others. Tama po ba? Kapag naranasan po natin yun sa ating mga buhay. Lahat po tayo ay merong skills. Lahat po tayo ay merong talent. Yung last na topic doon sa ating SPC is about mabuting katiwala ng ating mga talents, no? Kaya dapat yung mga talent natin, pagiging talentado, ay ating pong ginagamit na maglingkod sa Panginoon. Be willing that it will be used for the glory of God. Amen po? Marami pa rin tayong pangailangan ngayon para tayo ay maka-move on sa ating church. So, let us all be willing na magpagamit sa Panginoon. Praise the Lord for the increasing number ng workers sa children's. At kita po natin how others are responding. Pero sa matagal na panahon that you are here in the church at wala ka pang involvement, be willing to involve yourself. Be willing to shepherd a people, a group of people. Sino po yung mga care circle leaders dito? Sige nga po, raise your hand. Yung mga care circle leaders. Okay. On this side. And on this side, yung mga care circle leaders. Ayan po, nakita po natin yung mga kamay tumataas, no? Pero mas maganda po na tayo mismo ay maging shepherd din ng ating flock. You can be a shepherd inside your home. Kung ikaw ay nanay, pwede ka maging shepherd sa iyong mga anak. Agree with that? Kung ikaw ay nanay na masipag umattend, ikaw ay nanay na masipag umattend ng care circle at ang mga anak mo hindi pa kasama dito, then be the shepherd to your children. Okay. Kaya po, ang encouragement po sa atin ni Peter, be willing. Be willing na tayo po ay maging shepherd. Not, sabi doon, not because you must, but because you are willing. Okay. Na magpagamit at patuloy na gamitin yung buhay mo sa paglingkod sa Panginoon, sa shepherding. Ang tanong po sa bati sa atin ngayon, do you find yourself fulfilling your role or ministry because you want to, or you feel you like you have to? Ikaw ba ay ginagawa mo ang iyong ministry dahil
nais mo, gusto mo, o dahil kinakailangan gawin mo ito? Kasi ina-expect kinakailangan mag-report ka. Sa mga CC leaders, kinakailangan mag-meet kayo once a month, twice a month, or others meet every week. Kinakailangan you meet your group para kinakailangan mo mag-report. Kinakailangan andito ka sa grupo nito, umattend ka ng kapihan, umattend ka ng tea time kasi inaasaan na andun ka. Okay. Sa lahat ng ginagawa po natin, para sa paglingkod sa Panginoon, ito ba ay dahil you want it o dahil you just have to do it? Ano po yung kasagutan? Kailan po makasagot niyan before the Lord? Na nawa po ay maging paalala sa atin ang mga bagay na to. Ang second point po na ating pag-usapan is binanggit pa rin ni Peter that be shepherds as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Mean to say we should serve without expectation. Hindi tayo mag-expect ng anything as we serve the Lord. In any capacity that God has given to us, anuman ang ginagawa natin, hindi mag-expect in return. Last Sunday, December 14, kung nandito po ang iba sa inyo at you have experienced it, naranasin yung Sunday, is good to, sino po, nakakatawa pong tingnan na almost 180 volunteers na workers ng church ay naandito last Sunday. And the number 180 is more than one-third ng total members ng church. Meaning to say that 30% ng 100% na member ng church are volunteering themselves. No? Pinapagamit yung kanilang oras, pinapagamit yung kanilang talino, yung kanilang effort sa paglingkod sa Panginoon. They are not paid. Hindi po sila binayaran. From our council members, na inaabot minsan yata na madaling araw sa meetings, our deacons and deaconesses, na palaging naandyan, our coaches na kung saan ay patuloy na nag-usap patungkol po sa welfare ng church, yung mga CC leaders natin na talaga namang ginaganap ang kanilang tungkulin para i-meet up yung tao kahit na minsan hirap na hirap buuin ng isang grupo para mag-meet at least once a month. Our hospitality team na kung saan mula sa baba hanggang dito, makita nyo na kinakamin kayo, inaabot ang inyong kamay at sila ay ngumiti. Para lamang we felt welcome sa ating pong church. Our creative teams na kung saan ay palagi po natin nakikita, kaagapay po natin, and the people behind, that yung mga nasa tech po, hindi natin nakikita in front, but they are working, they are serving the Lord, not paid. Just volunteers. Our children's workers, our music team every Sunday, not only every Sunday, kapag may SPC, kapag may sambang gabi, and every activity na meron tayo, our WLT is always there. Hindi po sila paid. Agree? Ang ating WLT, hindi sila paid, hindi sila binabayaran. But the time na kailang binibigay is so much to practice and to perfect everything para pagdating ng Sunday, andun sila, no? Backing us up sa ating pagsamba sa Panginoon. Ginagawa ang lahat ng meron pong pagmamahal sa Panginoon. Our dancers, every Sunday, kapag titignan ko po sila ay sumasaya. Nakita ko naka-smile sila. I feel so encouraged na po na sa pagsamba sa Panginoon. Do they expect in return? I think marami na surprise nung Sunday.
Tama? Marami na surprise ng Sunday how they had been appropriately no po na nabigyan ng appreciation ng Sunday in all their labors for the whole year. Binigyan ng appreciation. Ang admonition po ni Peter is, wag po tayo mag-expect in return. Hindi po tayo asa na, kailangan gawin ko to. Kailangan maging tapat ako dito kasi pagka naging matapat ako dito, I will receive something in return. Ang paalala po ni Peter, without expectation. Sabi po niya, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Yun po ang sinasabi ni Peter. Eager to serve. And I thank God for that group of workers we have in the church. Volunteering their talents, their skills, their time, their effort sa paglingkod sa Panginoon. The question is, personally, do you serve others without expecting anything in return? Totoo ba na sa ating paglingkod, we are expecting anything in return? Sabi na Ate Au, we're not. Okay? Because God will give you something. Okay? And the last sabi po dito na paalala po ni Peter is that be an example to the flock. Okay? Be an example to the flock. Verse 3, not lording it over those entrusted to you, but be examples to the flock. Ito po yung klase ng shepherding na pinapaalala po ni Peter during the time, and the same reminder that he is giving to us right now. Sapagkat marami pong pagkakataon that when a person had been placed in a certain position, ang nangyayari po ay nagiging bossy. Okay. Naging bossy. Okay. As if he or she wants to control the people under him or under her. Pero sabi po ni Peter dito sa leaders in the church to set themselves as an example. Living in a way that encourages others. Kung paano po binigyan ka ng isang posisyon, binigyan ka ng karapatan na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng whatever position that you have. Be an example to the flock. Maging halimbawa po sa nasasakupan. In all those instances, sa mga pagkakataon that we are not reflecting yung being good example in ways, in our words, in our action, minsan it will cause discouragement sa iba. Minsan napoprovoke yung iba because of the action, because of the words na binibitawan natin. May God forgive us. Sapagkat ang sinabi po dito ni Peter, be an example to the flock. Maging halimbawa doon sa iyong nasasakupan. When you are a care circle leader, be an example to your CC members. Kapag ikaw ay worker, kapag ikaw ay pastor, we should be an example to the flock. Kita ang klase ng buhay, di po ba? Kung paano pinapamuhay yung buhay, kung paano ka nagsasalita, kung paano ka, yung action mo nakikita ng iba, all those ay nakikita. Kaya ang sabi dito, be an example to the flock. Sapagkat ito po ang mahalaga na dapat po nating matandaan. Bilang mga naglilingkod sa Panginoon in whatever capacity that the Lord had given you, be a good shepherd. Be an example of a good shepherd to your flock. Totoo po ba na
sa ating pong paglingkod. We exercise humility in order to live as an example to others. Sa lahat po ng ginagawa natin, sa paglingkod po natin, pinapakita po natin ang kababangang loob para po maging tayo po ay magandang halimbawa sa iba. Sapagkat ang shepherding po ay mahirap na trabaho. Shepherding is hard work. Being a leader is hard work. Tama po ba? Sapagkat maraming expectations sa'yo. Totoong mahirap. Hindi ito yung role na kung saan ay papasok ka sa opisina ng 8 in the morning at pagdating na alas 5, expect mo na nauwi ka na. Hindi po ganun ang shepherding eh. Shepherding, it takes mostly your time. Mula pagkagising mo hanggang pagtulog mo, minsan kinakalang you need to shepherd somebody. At most even your time ng pamamahinga. Diba? Ito ay naranasan ng ating mga pastor and probably some of our CC leaders na kung kinakailangan merong mag-message sa iyo at the we are in the morning, sa oras ng tulog mo, pagkagising mo, that you need to talk, kailangan mong kausapin, kailangan mong pag-pray. That is shepherding. Hindi siya nakakonfine doon sa oras. It goes beyond. It goes beyond. Hindi lamang yun kapag ang tayo nangailangan ng counseling. Minsan magbibigay ka ng mas mahabang oras. Tama po ba? Ang shepherding is not a role na magbibigay ng fame, ng fortune, na magiging ikaw ay yaman because of shepherding. Well, in fact, kapag tayo ay taos puso nag-shepherd, everything in you will be kasama pag-shepherd. Yung oras mo, yung effort mo, your pocket ay kasama sa pag-shepherd. But, yung pong shepherding, ito po yung klase ng role that comes with a promise. Ito po ang may pangako sapagkat ang sabi po sa verse 4 na binasa po natin, and when the chief shepherd appears, when Jesus appears, the chief shepherd, you will receive you will receive the crown of glory that will never fade away. That will never fade away. Kapag tayo po ay nanonood ng mga competition, ng beauty pageant, normally the winner ay dinadjust as the last Miss Universe, di po ba? Binibigyan siya, pinuputungan siya ng corona. Okay. Yung pong crown po, okay. Yung crown po sa Greek word ay Estepanos. Estepanos. Ito po yung crown, which is the crown awarded at the games. Ito yung klase ng crown na ina-award sa games. It was made of olive or laurel and soon faded. Ito po yung klase ng crown na ibinibigay. Dito po sa competition na ginagawa po sa atin. Kapag mayroong Olympic Games, yun ang binibigay na crown. It faded. Sa pagkatagal ng panahon, yun ay naluluma, yun ay nawawalan ng kulay. But, yung ibibigay na crown is the crown of glory that will never fade away. The crown of glory which the Lord will give to His under-shepherd. Ito ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga papat na naglingkod sa Panginoon. Okay. It will outlast the ages. Ibig po sabihin yung crown of glory na ibibigay ng Panginoon ay hindi maluluma. Hindi kukupas. It will never fade away. The crown of glory, yung pong unfading, ibig po sabihin yung describe yung crown of glory as unfading. Hindi siya na luluma, hindi siya kumukupas. Ang Greek word po niya ay amarantinos. Ibig sabihin, it will never lose its beauty or value. Yung crown of glory na ibibigay ng Panginoon is that kind of crown na kung saan ay hindi
ito maluluma, hindi ito mag-fade, hindi mababawasan yung kanyang kagandahan as time goes on, but it will remain as it is. Okay. Sapagkat yung crown of glory na ibibigay ng Panginoon, glory, the crown is a crown of glory, suggesting that it radiates po yung glory ng Panginoon. Yung kaluwalhatian ng Panginoon, it radiates to that crown. This crown, it might fade. Tama po, pati ng panahon. Mawawala ng kulay. Minsan yung mga bato ay maaaring mawala, matanggal. Okay. But the crown of glory that we will receive when the chief shepherd comes, sabi po ng verse 4, it will radiate the glory of God. Yung glory ng Panginoon nagra-radiate to that crown, kaya hindi siya mag-fade, hindi siya maluluma. The value is intact. Yung crown po ni Queen Elizabeth, naging sa kanya yon because ito po ay minamana. No? Sa monarchy, minamana po yun. And then, napunta po yun yung kingship ay napunta po kay Prince Charles. And then, may susunod na naman. Nagkakaroon sila ng crown dahil ito ay minamana. But the crown of glory that we will receive is the crown that the chief shepherd will reward to each one who was so faithful doon sa lahat na ipinapagawa sa kanya. Are you looking forward to that day? Are you looking forward to that day? Na we will receive the crown of glory ng Panginoon. Is the crown of glory. Hindi po siya naluluma. But it will radiate the glory of God. To receive the crown of glory that will never fade away, we must, dapat po natin na maging, po natin, be willing to pursue faithfulness. Okay. Patuloy po natin gawin ang ating mga task ay pinagawa ng Panginoon ng may katapatan. Serve Jesus with diligence. Lagi po natin itong tatandaan. With humility and love, knowing He will reward your faithfulness. He is the great rewarder. Ang Panginoon po is the great rewarder. Be eagerly prepare for His appearing. Let's look forward yung pagbabalik ng Panginoon na kung saan i-anticipate po natin that beyond the things that we are experiencing right now, kung meron mang kahirapan, kung meron mang kagutuman, kung meron mang sakit na naranasan, be eagerly prepare sa Kanya pong pagbabalik. Okay. Knowing that Jesus will return soon. Babalik pong ating Panginoon. And lastly, be an example for His glory. Maging halimbawa po tayo para po sa Kanyang kaluwalhatian. Sa lahat po ng ginagawa po natin, kung may failure man, always focus on God's glory and honor. Okay? And always strive to bring Him the glory in all that we do. Gawin po natin ang mga bagay para po sa Kanyang kaluwalhatian. Not for our own glory, but for the glory of God. Because we know at the time we will receive the crown of glory. Sa kapanahon po natin ngayon, as Jake Lang family, na naandito sa sanctuary, and those who are in their homes, joining via stream. Jesus, the chief shepherd, will come soon. Okay? He is coming back for each one of us. He will appear in all His glory and we will receive the unfading crown of glory. Kapag tayo po ay ginagawa po natin faithfully what had been tasked to us, we will receive the crown of glory. Kaya po, let us all be willing to pursue po yung faithfulness sa lahat ng ating ginagawa. Maliit man yan,
Nakikita man yan o hindi. Okay. Continue to be faithful in doing your task. Because God sees everything that you do for Him. Nakikita ng Panginoon lahat ng ginagawa mo para sa Kanya. Every motive of the heart is known to Him. Wala pong nakakaligtas sa Kanyang paningin. Kaya let us all be faithful in doing the task that God has given to us. Be eagerly prepared for His appearing and be an example for His glory. Knowing our reward is sure. Sigurado po ang ating reward. The promised crown of glory that we will lie down at the feet of Jesus. Sabi nga po, yung crown na ating po may receive, kasama po yan doon sa ating ibibigay sa paanan ng Panginoon. Ihahandog po natin lahat ng mga bagay na yan. Kaya po, sa ating paglingkod ng katapatan, as we receive the crown of glory, let us all be reminded that everything na ginagawa po natin ay para sa Kanya. Amen po? Amen. Okay. So, be willing to pursue faithfulness. Be eagerly prepared for His appearing. Be an example for His glory. Because at the end of the day, as we finish the race, then the promised crown of glory, we will receive that. Amen po. Shall we all stand? Tayo ba tayo? Thank you, Lord. Our dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for your faithfulness to us. We thank you sapagkat you are a great rewarder. May pinangako kay Panginoon sa mga anak nyo na nagtatapat sa inyo, sa anumang ginagawa pa yun na paglingkod sa inyo, Lord. You have promised the crown of glory. Father, allow us, O God, na makita po namin, dakilang Diyos, that you are the God na patuloy na sasama sa amin. Patuloy na magpapalakas sa amin, patuloy na bibigyan kami ng victory sa anumang kinakarap po namin na challenges in life, Lord. That at the end of the day, all these things, Father, we will receive the crown of glory na ipinangako niyo, Panginoon, sa lahat na naglilingkod sa inyo na may katapatan. Father, yes, receive the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen. May be seated po. Thank you, Pastor Agla. Ang sermon serye ho natin for the month is Crown Him with Many Crowns. Ibig sabihin, kokoronahan natin ang Panginoon Yesus na maraming korona. Ang tanong, may korona ka bang ibibigay sa Kanya? Yun po yun. Dadating tayo lahat sa langit, kung tayo born again na po, tayo po ay tumanggap sa Panginoon Yesus, we'll be enjoying heaven. Ang tanong, mayroon ka bang crown? Pastora, may medal ako nung grade 3. Yun na lang bibigay ko. Kaya ako nating gustong tapusin ng taon na ito na talking about the crowns because para ma-inspire ho kayo na lalo pa maglingkod sa Panginoon sa susunod na taon. Na meron hong nag-aabang na reward talaga ang Panginoon para sa atin. Hindi man natin makuha yung rewards na yun dito, pero thank you for last Sunday sa tribute sa mga workers. Kahit pa paano na-enjoy nila na Anli, fishball, tsaka ice cream, tsaka photo booth, tsaka salamat sa Panginoon. Pero higit pa doon ho yung gagawin ng Panginoon. So, look forward ho na meron kayong crown kasi huhubadin nyo yon at iaalay ho natin sa paanan ng Panginoon. What crown will you have? Kaya ho pinag-uusapan natin to simula pa nung unang linggo. Ano kaya naman ulit sa linggo?
Nawa magkaroon ka na isa dun sa mga crowns niya. Actually, mas marami pa ho. About 6 pa po yan. 6 ho yan. Pero dahil 3 Sunday na lang yung tayo mag-uusap, kaya 3 lang ho yung makakover natin. So try researching on that po, na meron pa ibang crowns na pwede tayong ma-earn. Earn because by the grace of God, tinutulungan niya tayo na ma-earn po yon. Okay? So, nawa sa 2026 ay marami pa kaming makita maglilingkod sa Panginoon pag nag-ministry fair po tayo, dumami na ulit yung hospitality, marami na ulit ang worship team, may junior worship team, maraming kikilos sa mga bata, at marami pa po pwede kayong gawin paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Naway ma-inspire kayo ha. We will serve the Lord because we love the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes. Thank you. Alright, magandang umaga po. Yun po, tayo sa offering po natin. So mag-share po ang testimony before that. Pinag-iisipan ko po sa tithing kung ano po yung parang iaano kong verse. Pero usually po yung sa Book of Luke po, kinakanta po din natin yon sometimes. Every Sunday or some faith night, give and it will come back to you, di ba? Pero masok sa isip ko yung 2 Corinthians chapter 8 verse 12 po, no? Patungkol po sa giving pa din, pero ang tinitignan po dyan ni Lord is yung heart natin. We could be minsan po, baka yung tithing na is nagiging habit na lang, na like breathing, nagbibigay na lang pero di na po na-check yung heart natin. So, there are times that we still need to check our heart when it comes to giving po. So, akma po yung message din ni Pastor Aglo today. So, ang prayer ko po kasi during 2023-2024 is about ministry po. Kung di po alam na lahat, matagal po nawala sa church. Then, nagpapakita lang po ako ng 2018, 2019. And then way back po pag may event lang ang family na gagawin dito sa church. Ito lang po ako nakikita. So, prayer ko po nun is may involve ulit sa ministry. Kasi na-miss ko po. Ang laki po nung nawalang time sa akin, no, na nawala ako sa church. I was praying, pero habit lang din siya na nawala ako sa church. So, nung nakabalik po sa ministry, actually, kinausap ko po yung kapatid ko si Jem kung saan ako papagamit. Music ba or sa tech. Pero mas nakita ko yung burden sa tech eh. Nakita ko si Kuya Ray. Ako ang PA ng PA. PA ng PA po. So then, yung medyo okay na po yung ministry, then ang naging prayer ko naman po dyan is about sa finances naman po. So, alam po ni mentor ko yan, si Lester, and then minsan nabanggit ko din kay Jem, nabanggit ko din kay Dem. So, medyo naging focus ko po is sa trabaho. So, minsan nawawala ng time kay Lord sa devotion, and then kasi nga gusto nating medyo makawala sa utang sa debt. So, apply po ako for position. Nagpe-pray ko po. Pero nawala po yung parang tiwala ko kay Lord dyan eh. So, medyo lumaki ulo. Very light lang, hindi naman sobra. So, unfortunately, di ako pumasa doon sa mga position na yun.
Pero sa akin, di naman siya naging big deal. Di naman parang wala namang kurot sa puso. So, galing na ng timing ni Lord about that. Kasi nga, yung mga position na yun is, nakita ko yung mga natanggap doon, mga kilala ko din sa work, na na-stress sila. Na-stress sila na malala. And then, medyo toxic sa workplace. Toxic, not like politics. Toxic kasi yung mga kasama mo is hindi magkakasundo. There's a rift between, parang may grupo-grupo. So, there's a rift with our group. And then, pag sakto, kung punta ako sa posisyon na yun, ang hirap. Kasi di mo makakasundo yung mga tao. So, galing talaga ng timing, Lord, sa part na yun. And then, kahit onti lang yung na bibigay ko sometimes, I'm still blessed. I'm still blessed. Kasi nga, and I'm na-aksidente ako, nakwento naman ni mother ko yun sa Faith Night. No? So, medyo bruised lang yung wrist, nothing major. And then yun nga sa work, hindi ako pinalad. Feeling ko, way ni Lord yun, nakwento nga kay Ems na in-inspire ako sa ganong klaseng stress. So you just need to trust in the Lord when it comes to your financial, kung yung kinalagayan mo sa financially, and then patuloy ka sang maging tapat sa pagbibigay ng tithe. Sabi ko nga, sabi nga sa 2 Corinthians is, it doesn't matter if it's really big or small, ang mahalaga yung heart natin when it comes to giving. So, tinatawagan po ating deacon and deaconesses. So, taas po natin ating kaloob. Ikaw po sa Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa blessing na amin natatanggap. Kundi man ito form financially, Lord, sa ibang bagay man, maliit o malaki, we thank you, Lord. We thank you. And also, we lift up our tithes and offering, Lord. We pray that you will continue to bless us, Lord, and use us, Lord, or use this amount, Lord, sa anumang gawain dito sa aming sambahan, Lord. And also pray, Lord, for next year, Lord, continue to bless us, Lord. And we know that kung ano may laman ng puso namin, Lord, when it comes to giving, Lord, like what was mentioned, maliit man na malaki, yun ang titignan nyo at continue kami be blessed, Lord. In this we ask, mighty name, Amen. Okay po, habang kinokollect yung ating offering, ini-invite ko lang din po yung mga bata po natin, yung mga children na pumunta po sa baba dahil may bibigay po sa kanila right after po nung kanilang activity doon sa baba. Okay? So, mga bata, kung meron pa ba dito? Wala na? Okay. Para po sa ating mga announcements, yan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating kapihan, ang ating tea time, ang ating brukada. May brukada ba? Para sa araw na ito, right after ng service po, alam na natin kung saan po yung ating mga pwesto. Ang kulang na lang po, invite pa po natin yung iba pong hindi nakakasama o nakaka-join po sa ating gawain po every yung mid ng ating services. Okay? So, mga kalalakihan, mga kababaihan at mga youth, invite po natin yung mga nandyan po sa tabi-tabi natin. Okay, next. Greater things are yet to come. Yan, meron pong Salt and Light celebration, the year-end celebration, Thanksgiving, para this coming Sunday na po yan. So, pero may brukada pa rin po na Christmas celebration, tapos yung Thanksgiving at year-end celebration naman ay sa December 28, right after ng second service. Okay? So, yun, mga activities ng youth po.
So please coordinate na lang po kay Ate Rhythm or kay Jovi para sa mga gawain pong ito. So ganun din po yung mga youth natin, pwede po kayo mag-invite para marami po kayong makasama. Christmas parties, meron po, yun nga po, yung sa FY, yung sa Brukada, at ganun din sa year-end party nila sa 28. Ang FSY naman po sa December 23, 8 p.m. At sino po ang mga FSY? Ito po yung mga adult, young professionals po natin. Okay? Young professionals at single or newly married, kasama po dyan sa FSY. So makipag-ugnayan lang po kay Kuya Lester o kaya kay Kuya Nats para sa gawain po ninyo dyan. At ang UFW, yan, handang-handa na po sila. Mamaya, yan, maghapon daw po sila dito. Kasi right after ng second service ay Christmas celebration nila at sila rin po yung magli-lead ng sambang gabi mamaya. Okay? So, walang uwian ang ating mga kababaihan. Yan. Mali-maleta na nga po yung binibit-bit nila kanina. Yan. Ayan. Si Sister Rubio, tatlo bag. Ewan ko kung para saan yung 3 bag niya yan. Okay? Yan. Okay, sa mga Christmas activities pa po natin, sambang gabi, sino po ang naka-attend po kahapon, kagabi? Yan. Yung nagpalista po ay 177. So ang hinandang pagkain ay 177. Yan. Pero ang dumating mo ang more than 200. So pasensya po dun sa mga hindi nakakain kahapon. Hindi natin in-expect na ganun po kalaki yung ating attendance. First time po natin umabot ng siguro more than 200 po yung ating pong attendance kahapon sa ating sambang gabi. Okay? So, ganun pa man ay nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga tumulong, sa lahat ng mga nag-donate, sa lahat ng mga nag-share po ng kanilang mga para sa mga sa gawain po kagabi sa sambang gabi. So tonight po, maghahanda po ang UFW ng pang-4 na daan. One na pressure ang UFW. God will provide. Yan. Ang UFM po, sa Monday naman, 6 na daan naman yung kanilang paghahanda. Okay. So, tonight po, attend po ulit tayo sa ating sambang gabi at na-enjoy po ng marami kagabi yung sambang gabi po natin. And for 3 days po yan, kahapon, ngayon, Monday and Tuesday, yung ating sambang gabi. And December 24, hindi po siya gabi gagawin. Ang ating Christmas Eve ay gagawin po yan ng 10 a.m. hanggang 12 noon naman po yan. Para may time pa kayong mag-prepare at magluto para sa inyong Noche Buena. Okay? So, this coming December 24, sama-sama po dito para purihin, pasalamatan ng Panginoon po sa kanyang pagdating. At ganoon din po ang ating New Year's Eve, hindi po January 1, kundi December 31, 10 a.m. to 12 noon din po yung ating gawain. Okay, so yun po yung mga announcements po natin for this year. Ayan, matatapos na ang taon. Pero right after po ng ating closing prayer, ay meron pa po akong isang mahalagang announcement po. Okay? So tayo po tayo lahat at pagkatapos po ng prayer na ito ay manatili po tayo sa ating kinauupuan. Tayo po yung manalangin. Maraming salamat muli Panginoon sa katapatan mo, sa salita na aming narinig na patuloy maglingkod para sa inyo Panginoon, na ang kalwalhatian ay ibabalik namin din sa inyo Panginoon. Thank you sa crowns na ipagkakaloob mo at ito'y magbibigay ng kalwalhatian sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa patuloy na pagsama mo sa amin simula sa oras na ito hanggang sa makauwi kami at sa mga ano pang mga activities namin sa araw na ito, Panginoon. Continue to pour out, Panginoon, yung blessings
Sa bawat family, sa bawat isa, pour out, Panginoon, yung victories and favors sa bawat isa. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay po? Uy, walang umuwi. Sige po, maupo muna tayo. Yan. Ang Marikina